nakipagpulong ngayong araw kay Pangulong Marcos si Ukraine President Volodymyr Zelensky. Para sa iba pang detalye, nasa linya si Maricel Halili. Maricel, ano ba ang napag-usapan ng dalawang leader? Ruth, pasado alas 8 ng umaga, dumating sa Malacanang si Ukraine President Volodymyr Zelensky. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagkaroon ng bilateral meeting kasama si Pangulong Bongbong Marcos. Dito sila nagkasundo na palalakasin pang ugnayan ng Pilipinas at ng Ukraine. Ikinatutuwa ni Zelensky ang partisipasyon ng Pilipinas sa Peace Summit na isa umanong strong signal, sabi ni Zelensky. Bukod dito, ikinatutuwa rin umano ni Zelensky ang nakataktang pagbubukas ng Ukraine Embassy dito sa Pilipinas ngayong taon. Binigyang diin naman ni Pangulong Marcos na isa rin itong good news para sa Pilipinas. Nais daw kasi ng bansa na makatulong. Sinabi rin ng Pangulo na gusto ng Pilipinas na tundukan na ang gulo at magkaroon ng political resolution sa Ukraine. Alam daw ni PBBM na nakatuon ang atensyon ni Zelensky sa krisis sa kanilang bansa. Kaya ipinagpapasalamat niya na binigyang oras nito ang pagbisita sa Pilipinas para mapag-usapan ng mga issue ng dalawang bansa. Sana nga lang daw ay nagkausap sila sa mas magandang sitwasyon. Nito lamang nakaraang linggo ay kapwa nagtungo sina PBBM at Zelensky sa Singapore para sa Shangri-La Dialogue pero hindi nagkausap ang dalawang heads of state. Mula sa Singapore ay dumiretso na rito sa Pilipinas si Zelensky suot ang polo shirt na itim at military pants. Ilan din sa mga delegasyon ng Ukraine ang nakasuot ng military uniform nang dumalo sa bilateral meeting. Isa raw itong simbolo na nasa giyera pa ang kanilang bansa. Narito ang pahayag ni President Zelensky at ni PBBM. Thank you so much of your big word and clear position about us, about this Russian occupation of our territories, and thank you on your support on the, in UN nations with your resolutions. Mr. President, I'm happy to hear today from you that you participate our peace steps to the peace. We would very much like to continue to help in any way that the Philippines can through the multilateral, the United Nations. We will continue to peace and to bring an end to the fighting and to come to a political resolution of your country. Ruth, matapos ang bilateral meeting ni President Zelensky at PBBM ay agad na umalis ng Malacanang si President Zelensky at bandang tanghali nga kanina kinumpirma na ng Presidential Communications Office na nakaalis na ito ng Pilipinas. Ruth? Maricel, meron pa ba silang mga pinag-usapan bukod dyan sa issue ng gera ng Ukraine at Russia? Well, Ruth, kanina sinabi ni President Zelensky na sana ay matulungan tayo o matulungan ng Pilipinas ang Ukraine para makapagpadala ng mga mental health workers sa Ukraine dahil ang sinasabi nga nitong si President Zelensky, ito yung kailangan daw ng kanilang mga sundalo lalo't nasa krisis pa rin yung kanilang bansa. At sinabi naman ni President Marcos na handang tumulong ang Pilipinas sa usaping ito. Ruth? Maricel, yung isa pa kasi parang tila, parang sinikreto, sa jabang sinikreto kasi parang kahapon lang ata nag-abiso tungkol dyan sa meeting na yan, ano? Tama ka, Ruth. Kagabi pinagbigay alam ng Malacanang sa atin, sa media, na darating nga dito sa Pilipinas si President Zelensky. Pero kaninang umaga lamang ito opisyal na inanunsyo. So parang ang surprise visit yung nangyari, probably because of security reasons. Dahil nakita rin naman natin ito sa Singapore nang dumalo si President Zelensky sa Shangri-La Dialogue. Parang ginulat na lang niya yung mga dumalo roon na nandun na rin siya para magsalita sa harapan ng mga leaders. At more or less, ganun din yung nangyari dito. Very short notice yung ibinigay sa atin sa pagbisita ni President Zelensky. Maraming salamat, Maricel Halili. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.